Hello guys, so another day, another beta naman tayo. Beta. So for today's video, ang gagawin ko is try kong mag-breed ng beta. So ito, kanina nag-prepare na ako ng may tubig na ito 2.5 liters, 2.5 gallons na aquarium. So dito ko sila i-breed. And ayan, ang kailangan lang natin is yung tubig ganito. So ganyan kapuno or mas konti pa dyan pwede. And then lalagyan natin ng talisay extract. Yan. Para lang mag-condition sila. Mas maganda yung paggawa ng bubble nest. And then kailangan natin ng ganito. Cup or ganito. Ano to soda bottle. Soft drinks bottle na kinat ko lang. Yan. Yun siya. Ilalagay lang natin dyan para yan sa female. Dyan natin ilalagay yung female for 24 hours or mas maganda siguro kung mas mahaba, pero ako gagawin ko lang 24 hours para lang magkaroon sila ng magkakilala sila. So ito, nakapili na tayo ng i-breed natin. Ito yung female ko. Yan, barongsay na female. Eggy na yan, barongsay na female. And itong hawk, itong green eye na hawk, green eye hawk. So yun lang, nilagyan ko ng water, nilagyan ko ng talisay extract, and then nilagay ko to itong soft drink bottle na kinat para dyan yung female ilalagay muna, and then yung male ilalagay natin dito sa labas ng plastic bottle. Tapos maglalagay din tayo ng bubble, ito bubble wrap, itong transparent bubble wrap. Anong purpose na ito? Para sa to? Para sa paggagawa siya ng bubble nest. So ilalagay na natin dito sa ibabaw yan. Nagugupit lang tayo ng pang tape. Yan. Tape lang. Lagyan natin dito. Tape, ilagay natin yan. Pwedeng malaki, pwedeng ganyan lang kalaki. So yan yung itsura niya. Pakita ko. Itsura niya ganyan sa taas. Yung bubble wrap. Ito yung soft drink bottle na kinat. So yan, ilalagay na natin ngayon yung mga beta na i-breed natin. So first, female. Kahit sino naman dyan, mauna. Ayan sa labas. Yan, sa labas yung male. And then yung female na barongsay, lagyan natin dito sa loob. Ayan. Ayan, ganyan na itsura nila. Nasa loob yung female ng plastic bottle. And then yung male nasa labas. Okay. So yan, hihintayin natin hanggang bukas 24 hours na maggawa ng bubble nest yung male. So ibig sabihin kasi niya, pag naggawa ng sobrang daming bubble nest ng male, is ready to breed na talaga siya. Kasi itong female natin is egging na yan. Itong barongsay na to, egging na yan. So at any moment pwede na mag-release yan kapag hindi pa yan na-partneran. I-release niya yung eggs niya ng kusa. So masasayang lang. So para at least makapag-produce tayo, tatry natin na i-breed na lang para hindi masayang eggs niya. So yun, abangan na lang natin bukas. Ayan, ganyan kalaki yung Ayan, malaki yan.
2.5 gallons yan. So abangan na lang natin tomorrow yung pag-release ng female, and tingnan natin kung magbe-breed sila. Okay, so guys, sana successful to. Abang-abang nyo sa tomorrow, abangan natin tomorrow. Ayun, day 2. Dito na tayo sa day 2. So ngayon pinakain ko na sila kanina pareho para magkaroon sila ng lakas muna bago sila alam mo na. So ngayon i-release na natin after an hour. Binigyan ko muna ng 1 hour napalugid yung pagkain nila, pagkakain. I-release ko na yung fem. So ayun na, ang dami ng bubble. Dami ng bubble yung ginawa nung male, bubble nest. Ayun kita nyo sa ilalim, mga bubble nest yan. Yan. So malayo tayo sa kanila, naka zoom in lang to. So tatanggalin ko na yung cup, kaya ganyan yung color nyan kasi malayo tayo, naka zoom in lang yan para hindi na rin natin sila mastorbo. Ayan. Medyo nga lang yung pixelize. Okay, tatanggalin ko na yung cup, yung bottle para mapag-start na sila. Ayan. So ito na ang moment of truth. Tingnan natin kung succeed. And tingin ko naman, oo, it will. So i-on lang natin yung cam, then para makita natin sila. Pag nilayo ko kasi masyadong pag sobrang layo na. Ayan, siguro ganyan pwede. Ayan, nawawala siya sa focus eh. So lapit lang natin. So ipo-pause ko to para hindi sayang sa medyo matagal yan eh. So yun, nakikita niyo yung female, ina-observe niya na yung bubble nest. Kasi ang female, kapag pumunta niya sa bubble nest at gumagawa na rin siya, tumulong siya na dagdagan yung bubble nest na, or nagustuhan niya yung bubble nest na, it means okay na sa kanya makipag mate o kung ano man yung tawag doon. So again yun, Barongsai female, tapos Green Eye Hawk Avatar ang male natin na HMPK. Hindi pa sila masyadong So ipo-pause natin. Pag may action, doon na natin i-on. Nag-explore pa silang dalawa eh. Matagal tong process na to. Maabot minsan to ng 1 hour. Pero minsan pag okay kasi, mabilis lang. Ayan, nagkadikit na sila. Ayan. Ayan, circling.
Ang behavior ng female kapag ayaw niya, ano yan, mailap or malalabanan niya yung male. Pero kadalasan kasi sa breeding, kawawa dyan yung female. Kasi medyo ano yung pag-breed nila yung pag-mate nila medyo matindi. So ganun talaga yung nature nila kapag nagbi-breed, nagmi-mate sila. So pause ko muna, hintayin natin na magkaroon ng action. And ngayon, munti ko na hindi abutan kasi kinuha ko pa yung tripod. Hindi ko pa nasi-set up. So yun sila. So yun, minsan 1 to 3 days bago sila magkaan. So pag release ko ng babae at kukunin ko sana yung tripod kasi nakalimutan ko. And then ito na, munti ko pang hindi maabutan. Set up ko lang yung tripod. So ayan na sila. Buti na naabutan natin. Yan, ganyan sila mag-mate. Magyayakapan. Naghahabulan, nagkakagatan. Galing na. Pero gusto na rin ng female. So pinakain muna natin sila. 24 hours, yun mo. Ang dami na agad nilang poops. Pero may mga ano pa yung bulate. Mamaya kakainin nila yung pag nagutom sila. After ng mating. So mamaya makikita natin. Iyan lang natin dim kasi mas okay yung dim sa kanila. Matagal na process to. Talagang babantayan mo. So yung female tsaka yung male kung nagyakapan tapos nag-release ng ganyan, minsan para silang nahihimatay. Ayun, para silang nag-aano pa, nakakatulog ganun. Una yan parang fin-fertilize ng male yung eggs ng female. Nagre-release siya siguro ng liquid dun sa female. And then maka-fertilize yun. And then after nun, mamaya iyaano na yung eggs, i-release na rin ng babae. So barongay and in a female barongay, tapos hawk, green eye, avatar yung male. Yan, di ba? Grabe. Kaya madalas yan kawawa yung yung female dyan. Sira-sira yung talaga yung mga fins niya. Yung caudal, yung ventral, yung tail, lahat. So after nyan, yun talaga yung nature nila. Yun talaga yung nature nila. Siyempre after nyan, mababad natin yung female. I-relax natin siya para makarecover siya sa pagod.
Naka-zoom in lang to ah. Medyo malayo tayo dun sa tank. Para may privacy naman sila. Itong purpose lang naman ng video natin para parang ano na rin to eh. Educational. Makita lang natin kung paano sila magparami. So ipopost ko yung video hanggang sa, kasi meron naman na tayong clip ng may kuha naman na tayo ng kung paano sila nag-make. So hintayin natin mag-release naman ng eggs. So ipopost natin yung eggs. So yun guys, nag-release na ng eggs. Pero hindi pa yun. So yun, nag-release na siya ng eggs. Dadalhin niya yun doon sa nest. So let's see. Tutok lang natin dyan. Magtutulungan sila dyan. So after nyan, pagtapos na yung female, makikita niya nasa gilid na lang yung female. So kailangan niya nang tanggalin yung female yan, kasi yung male na ang mag-aalaga niyan for pwedeng hanggang sa ma-hatch yan, mag-freeze yung mga fry. Tagal-tagal to. Nag-release. Kita niyo yung eggs. Liit lang, no? Zoom in natin. Layo na kasi natin eh. Hindi tayo lumalapit masyado. Kasi yung eggs. So ayun guys, hindi na natin masyado na docking iba kasi may ginawa tayo, pero ayan, hindi pa sila tapos, still doing the stuff. So nagre-release pa rin nata yung female eh, oh. Hindi lang kita eh, pero yan ang nalalaglag oh. Makapansin nyo, diba? Nandiyan yung eggs. Yan, kinukuha ng male yung mga eggs yan na nirelease ng female. So dadalhin niya sa bubble nest.
Ang daming eggs. So kaya na lang muna natin sila ganyan. Ang dami ah. Hindi lang visible sa camera pero ang dami ah. Yan. Dami. Di ba over 300 eggs yan? Or 100 to 300 plus eh. Yun lang yung sabi based on my research. Yun ang lalaglag pa. Ang dami pa rin, no? Yung iba hindi ko na kinunan yan, pero ang dami pa rin, no? So ayan, lumayo na yung female. I think tapos na siya mag-release ng eggs. Nasa sulok na siya eh. Pag ganyan kasi tapos hinahabol na siya ng male, parang tinataboy na siya. Tapos na yan. So yun, tatanggalin na natin yung female. Tatanggalin yan. And then iiwanan natin yan. Papaubayan na natin sa male. Siya na may bahala dyan. So mag-update na lang ako bukas ulit, or kung kailan mag-hatch. Alam ko mag-hatch din agad yan eh. Yung mga fry mag-hatch din agad yan. So yung female ay nasa gilid na. Kaya okay na yan. Yan yung sign yan, natapos na siya. So kailangan natin tanggalin yung female. So guys, ito na tayo ulit. Another day. Another egg. So yan yung itlog oh. Yung mga eggs. Yung nabantayan na ng male. Kita nyo ba? Yung mga white na yan. Ewan ko lang kung na-appreciate niya sa video, pero kung visible siya. Pero ayun siya, ang dami. Mga white na yan yung nakasingit sa bubble. So nililipat-lipat siya nung male, nung daddy nila. Diba? So yan. So update na lang pa nag-hatch. Baka bukas yan.